Mga kaibigan, ako naniniwala ako sa action speaks louder than voice. Ibig sabihin mga kapatid, mas matimbang pa rin mga tol yung ginagawa mo kesa doon sa sinasabi mo. Kasi ito, may kinalaman to sa panonoorin natin ngayon. Ayon dito sa BRP Sierra Madre, China lies at the UN General Assembly but the Philippines stands with law and dignity. At the UN General Assembly, Premier Li Qiang spoke of fairness, sabing ganon mga kapatid equality and justice. Sabing ganon mga kapatid, etong si Premier Li Qiang ay nagsasalita doon sa pagpupulong na yon about sa fairness, pagiging pantay, equality at katarungan, justice. But in the West Philippine Sea, Chinese ships harass Filipino fisher folk and block humanitarian missions mga tol. So pag-uusapan natin ngayon ito, tatalakayin natin. Totoo nga ba mga kapatid na nagsinungaling ang China o nagsisinungaling sila habang sinasabi nila ang mga katagang fairness, equality, and justice? Samantala, pagdating dito mga kapatid sa West Philippine Sea, nananaig yung kanilang pagiging dominante dahil maliit na bansa lang tayo, mahinang bansa tayo mga kapatid, hindi patas, hindi equality, hindi rin justice mga tol, no? Sabi rito, while China's rhetoric crumbles under the weight of its own actions, the Philippines answered with clarity. The 2016 Arbitral Award is final and binding. Totoo naman mga kapatid. The 1982 UNCLOS is the law of the seas, batas sa karagatan, which is nakapirma din sila dyan. True peace is found in dignity, not coercion. No? So ito pag-uusapan natin, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. At the United Nations General Bago natin to simulan, kahit kita huwag mong kalimutan mag-subscribe kay BRP Sierra Madre, ang Facebook page niya at saka sa YouTube channel niya mga tol. No? Ilalagay ko na lang ang link sa ibaba. Tuloy natin to. At the United Nations General Assembly, world leaders spoke of peace and justice. But actions speak louder than words. Tama. This video reveals the gap between words and deeds, exposing the hypocrisy in Premier Li Qiang's statements at the UN and showing how the Philippine delegates answered with law, dignity, and truth. Fairness and justice are the most important values pursued by the international community. Ako nag-agree ako. Only when Nag-agree ako doon sa sinasabi niya mga kapatid. Fairness and justice mga kapatid, no? Yung pagiging patas, 'di ba? Yung pagiging makatarungan, 'di ba? Kailangan talaga 'yon. Pero ang tanong, yun nga ba ang kanilang ginagawa? O magaling lang sila sa salita? Alam nyo na mga kapatid, di ko na kailangan pang i-elaborate yan. pursued by the international community. Only when all countries, big or small, are treated as equals and true multilateralism is practiced, can the rights and interests of all parties be better protected. Nako. Sabi niyang ganun mga kapatid, mangyayari lang daw ang fairness at katarungan, yung pagiging patas at katarungan, kung lahat daw ng bansa, malaki man daw yan o maliit, is nakakaranas ng pantay-pantay na trato. Pero tignan nyo tong video sa side mga tol. Pantay bang pagtrato mga tol, yung kahit nakalagda ka na sa 1982 UNCLOS na nagsasabing bawat bansa may karapatan sa kani-kanilang 200 nautical miles exclusive economic zone, gusto mo pa rin sakupin yung halos kabuuan ng buong karagatan na to ng South China Sea. Nasaan ng fairness, nasaan ng equality, nasaan yung justice. Di ba pag sinabing justice, meron tong kinalaman sa batas. May batas na nga meron pa ng 2016 Arbitral Award Di ba? Yun yung gusto natin mga kapatid na sabihin Meron ng batas, meron ng Arbitral Award. Ang kailangan na lang mga tol, irespeto. Di ba? Kaya nga sabi ko,
Action speaks louder than voice. Hindi mo pwedeng sabihin para tayo sa kapayapaan. Pero whenever na nakakakita ka ng mas mahina sa'yo, binubuli mo, hindi pwede yun. Balikan natin. Only when all countries, big or small, are treated as equals and true multilateralism is practiced, True multilateralism is practice, sabing ganon mga tol. This video reveals the gap between words and deeds, exposing the hypocrisy in Premier Li Qiang's statements at the UN, Hipokrito, sabing ganon. showing how the Philippine delegates answered with law, dignity, and truth. fairness and justice are the most important values pursued by the international community. Is the most important value. When all countries, big or small, are treated as equals and true multilateralism is practiced, can the rights and interests of all parties be better protected? And the rights of interest of all parties be better protected, sabing ganon. Kung mapoprotektahan mga kapatid yung karapatan at interest ng lahat mga kapatid ng bansa, maliit man daw yan o malaki. Ang tanong mga kapatid, ang tanong mga kababayan, ang tanong mga kaibigan, ito nga ba ang kanilang ipinapractice din? Yung kanilang sinasabi, kanila bang ginagawa? Ginagawa ba nila yung kanilang sinasabi? Kasi yun ang importante, hindi sapat na sabihin mo lang. Kailangan ginagawa mo rin para mapaniwalaan ka. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin, nagtuturo ka for example, kaawaan natin ang mga mahihina, di ba? Tulungan natin ang mga mahihirap. Tapos ikaw, ano ka? Sabihin natin, mata pobre ka. Pwede ba yon mga tol? Di ba? Yung ikaw ang nagtuturo na dapat magbigay ka sa kapwa pero ikaw yung numero unong madamot. Diba? Ikaw yung numero unong sakim. Hindi mangyayari yun eh. Hindi dapat ganun eh. Tuloy natin. Even as Premier Li preached fairness, Chinese ships harassed Filipino fishermen and blocked humanitarian missions. Should the era of the law of the jungle return and the weak be left as a prey to the strong? Balikan natin yung sinabi niya. Should the era of the law of the jungle return? Dapat nga daw ba mga kapatid yung panahon na ang batas ng kagubatan ng umiiral, ibig sabihin mga kapatid kung sino yung mahina, yun ang pagkain ng mga malalakas. Kailangan daw bang bumalik yun? Siyempre naman hindi mga kapatid, kaya nga dapat andun tayo sa fairness, equality, and justice. But in reality, ano ba ang nangyayari? Halimbawa ang Pilipinas mga kapatid nagsasagawa ng humanitarian mission kung saan yung mga mahihina, yung mga maliliit na mga mangingisda, mga tol, na umaasa lang sa huli. Diba? Yun lang talaga inaasahan nila. Kaya nga tinutulungan sila ng gobyerno binibigyan sila ng mga subsidy na halimbawa ng mga gasoline, ng mga diesel, crudo, ng mga groceries. Diba? Yung ating Coast Guard, binibili na yung huli nila sa laot pa lang para hindi na nila kailangan bumalik sa Pampang at papalaot ulit. Doon pa lang sa laot, nauubos na yung dapat ititinda nila para pwede ulit sila makapanguli pa. Diba? Yung mga ganong misyon mga kapatid, ang hinaharang nila. Winawater cannon, binabangga, ipinagtatabuyan. O ngayon mga kapatid, yung tanong, should the era of the law of the jungle return and the weak be left as a prey to the strong? Dapat sila rin ang sasagot niyan. Kasi yun ang pinapractice nila mga tol Yun yung kanilang ginagawa Human society would face even more bloodshed and brutality. But the 2016 Arbitral Award is final and binding. It is in line with the 1982 UNCLOS. Yun ang dapat mga kapatid na dapat nating tindigan. Yun yung dapat nating igiit. The tribunal concluded that there was no legal basis for China to claim historic rights to resources within the sea areas falling within the 9-dash line. Na later on ginawa na nilang 10-dash line. Meron ng 2016 Arbitral Award binding mga kapatid at nakabase yan doon sa 1982 UNCLOS. Kailangan lang irespeto
pero hindi nila magawa, mga tol. 'Di ba? Ayaw nilang tanggapin, sinasabi nilang invalid. Tapos meron silang lakas ng loob para tumayo dyan at sabihin na kailangan daw, mga tol, merong fairness, equality, justice para sa mga malalaki at maliliit na bansa. Dapat walang inaapi. Dapat lahat ay nakakaranas ng pantay na pagtrato. But in reality, alam nyo na, hindi ko na kailangan pang ulitin. To maritime nations such as the Philippines, international law, particularly the 1982 Law of the Sea, is fundamental to our future. In the Philippines, we know that beyond stopping hostilities, peace is a just order with individuals flourishing in dignity at its center. The success story of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, or BARN, tells us that peace building, though sometimes arduous and long, endows communities their rightful future. China speaks of equality, yet in practice it undermines law and bullies smaller nations. Di ba? Sinasabi nila, mga kapatid, nagsasalita sila para sa equality. Nagsasalita sila para daw sa katarungan. Nagsasalita sila para sa fairness, and yet, anong ginagawa nila sa mga barko natin ng mga maliliit? Di ba? Matapos nilang gawin yung mga bagay na ginagawa nila, binabaliktad nila ang senaryo. Tayo ang nangaharas sa kanila. Samantalang nagpunta dyan yung BFAR, nagpunta dyan yung Coast Guard natin, hindi para makipag-away, kundi para tulungan yung mga mangingisdang Pilipino. Diba? Na ngayon, mga tol, hindi na makalapit doon sa traditional fishing ground na kung saan dati, nakakapangisda sila ng malaya. Pero mula noong 2012, nung binakura na yan ng China, nung sinakop na ng China yan, hindi na sila makalapit. Sinong kawawa? Di ba yung mga maliliit? Sino yung walang karapatan mangisda doon? Di ba yung maliliit? Di ba? Sino ngayon yung nawawala ng katarungan? Di ba yung maliliit, yung mga mahihina, yung mga hindi makalaban doon sa mga malalaki, mga higanting barko nila? Kaya nga sabi ko, mga kapatid, action speaks louder than voice eh. Di ba? Kailangan, mga kapatid, hindi yung sinasabi mo lang. Dapat yun mismo yung ginagawa mo. Solidarity lifts everyone up, while division drags all down. While our government vessels and fisher folk continue to be harassed in our own waters, we abide by the UNCLOS as reinforced by the binding 2016 Arbitral Award. We strongly urge China to respect and implement the 2016 Arbitral Award on the South China Sea. We owe our children peace. The Philippines stands for law, peace, and dignity. Words fade, actions endure. For the latest maritime Kaya ngayon din ginagawa ng Pilipinas eh. Hindi tayo nagre-resort sa pakikipag-away, sa pakikipagbuno. Hanggat maaari hindi tayo gumagamit ng dahas. Hanggat maaari hindi gumagamit ang Pilipinas. Ultimo water cannon, mga tol, hindi tayo gumagamit. Kasi nga, mga kapatid, kung ano yung sinasabi natin, yun din yung ginagawa ng Pilipinas. Diba? Dialogue, di ba paulit-ulit tayo nagpapadala ng diplomatic protest? Diplomasya, di ba yun din yung diplomatic protest? Diba? Hindi kasi pwede talagang sasabihin mo para ka sa kapayapaan. Dapat merong pantay-pantay na pagtrato sa malaki o maliit man na bansa. Samantalang ikaw inaangkin mo yung kabuuan. Pwede mo bang sabihin yan, halimbawa ikaw ang panganay, ikaw yung pinakamatanda. Sasabihin mo sa maliliit mong kapatid, dapat matutunan ninyong lahat ang pagbibigayan. Dapat walang matanda, walang bata, dapat lahat tayo pantay-pantay, and yet gusto mo sa'yo lahat yung cake na nasa gitna at ayaw mo silang bigyan. Diba? O ngayon, mga kapatid, pwede na kayo magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.